Hello po mga kapitid ko po sa Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pakikibahagi po sa ating prayer for the nation at naway huwag po tayong magsawa. Amen. At tonight po, hayaan nyo po na ibahagi ko po ang kanyang salita na matatagpuan po sa Luke chapter 18 verses 18 to 30. And before that, tayo po muna ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you for this night. Thank you for the opportunity to share your word, and dalangin ko po na sa bawat makikinig po at tatanggap po ng salita mo, hayaan mo na buksan mo po ang kanilang mga isipan at tainga at ang kanilang mga puso upang masalo po lahat ng nais mong sabihin at matutunan po nila. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen and Amen. At ang ating text po muli ay matatagpuan po sa Luke chapter 18 verses 18 to 30. Dumating na po ba tayo sa point na natanong natin si Lord, Lord, ano yung pwede kong gawin para makamtam ko po yung buhay na walang hanggan, para kapag rapture, Lord, makasama po ako. Amen. That's exactly ang tanong ng mayamang lalaki kay Jesus. Sinabi ni Jesus ang mga utos sa kanya. Una, huwag kang manganganon niya. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksihin ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama't ina. Pero sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Tonight, let's look deeper at this story po and ask ourselves what's really holding us back from fully following Jesus. So, ano po ba yung mga bagay na ito? Amen. So, kayo lamang po yung makakasagot niyan. And now, sa Luke chapter 18 po na nabasa po natin, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makantam ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot po si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat po ng iyan ay tinupad ko na po mula pa sa pagkabata. And minsan iniisip po natin na mabait naman ako, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na nakakasakit kay Lord. Amen. Minsan sinasabi pa natin, umati naman ako lagi sa church. Ginagawa ko naman yung mga bagay na pinapagawa sa akin ng mga leaders ko. But no, sabi po dun sa nabasa ko, human goodness will never match God's holiness. We all fall short. In Romans 3:23, for all have sins and fall short of the glory of God. Kiniklaim po nung mayamang lalaki na sinusunod niya lahat ng kautusan. But being religious is different from having a real relationship with God. Pwede tayong nasa church every Sunday. Pwedeng active po tayo sa ministry. Pero hindi pa rin totally surrendered ang puso natin kay Lord. In Isaiah 29 verse 13 says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Makikita rin po natin sa verse 21, sabi po ni Jesus, go, sell your possession and give to the poor, then come, follow me. Nag-ask po si Jesus na i-give up nung mayamang lalaki lahat ng ari-arian niya at ipamigay. Yun po, nag-ask po si Jesus na i-give up po nung mayamang lalaki lahat ng ari-arian niya. Not because money is evil, but because it had become his idol. Mas mahal niya na po yung kayamanan niya kaysa kay Lord. So tonight, tanungin po natin ating mga sarili, tunay ba na si Lord yung number 1 na sa buhay natin? Siya na ba ang naghahari sa mga puso natin? And what is the one thing na hindi mo kayang bitawan for God? Maaari pong relationship po yan, career, pride, etc. Marami pong dahilan. Amen.
At kayo lamang po yung makakasagot niyan. In Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kung ano po yung pinapahalagahan po natin, kung ano po yung binibigyan po natin ng oras, ayun po yung Diyos natin. Amen. So, alam niyo na po yan. Verse 23, "Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siya'y napakayaman at siya'y naglakad papalayo kay Jesus." Gusto po ng mayamang lalaki ng buhay na walang hanggan, but not at the cost of losing what he loved more. Ito po yung laging sinasabi sa atin na partial obedience is still disobedience. Following Jesus means kailangan po natin i-surrender lahat, lalo na kung alam mong makakadlang ito sa pagsunod mo sa Kanya. In Luke chapter 9 verse 23, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Hindi rin po sinasabi ni Jesus doon sa lalaki na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ginamit lang po niya ang kautusan upang ipakita kung gaano po kalayo ang lalaki sa standard ng Diyos. Ang katotohanan po, lahat po tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi porket gumagawa ka ng mabuting bagay, nagagawa mo lahat ng magalang ka naman, sumusunod ka naman, ay ligtas ka na. Amen. Lahat po tayo ay kailangan po si Jesus. Dahil tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo maliligtas. Hindi po sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi po sa Ephesians 2, verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by words, so that no one can boast." So, lahat po tayo ay kailangan po si Jesus. Naintindihan po, hindi porke sinusunod po natin yung mga kautusan ay ligtas na po tayo. Ayun po, naway maintindihan po natin yung bagay na yun. Kasi marami nagsasabi, umaten naman ako lagi ng simbahan. Umaten na naman ako every Sunday. So, okay na yun, ligtas na ako. No. Amen. God is not after your performance. Ang nais po niya ay ang puso mo. Tulad ng mayamang lalaki, maybe ginagawa po natin lahat ng tama, pero deep inside, there's something na pinapasurrender ni Lord na hindi natin mag-give up sa Kanya. Marahil po yung career po natin, yung pag-aaral, no, hindi po masama lahat po yan. Yung pagtatrabaho, yung pag-aaral, hindi po masama. Amen. Pero tandaan po natin na kung inuubos na po nito yung oras po natin at nawawalan na tayo ng oras para sa Diyos, maaaring ito po yung isa sa mga pinapasuko ng Diyos. Kailangan po natin i-surrender sa Kanya. So, Jesus is inviting us tonight. Come, follow me. Huwag kang lalayo sa Diyos tulad ng ginawa ng mayamang lalaki. Instead po, surrender everything and follow Jesus with our whole heart. Yun lamang po. To God be all the highest glory.